Pumasok siya sa libing ng anak ko, nakasuot ng pangnegosyo, walang hiya. Hiningi niya mismo sa harap ng kabaong ang 1.2 bilyong piso na mana. Pagkatapos ng 15 na taon na pag-iwan sa amin na ako ang naging ilaw ng tahanan at nagbayad sa lahat ng utang sa ospital, akala niya wala akong laban. Pero hindi niya alam, may lihim na yaman si Jerome na iniwan para lang sa akin. Nagbabalik siya para sirain ang dangal at legacy ng anak ko, ngunit hindi ako papayag. Magtuturo ako ng isang matinding aral. Nakaranas na rin ba kayo ng ganitong traitor sa pamilya? Kwentuhan mo ako sa comments? Like at share po. Saan kayo nanonood? Habang ang halimuyak ng mga bulaklak ay nananatiling mabango sa kapilya at ang kabaong ay kadarating pa lamang, pumasok siya. Si Victoria, ang dating asawa na nang iwan sa kanya 15 na taon na ang nakakaraan. Nakasuot ng matataas na takong at masikip na damit, tinahak niya ang pasilyo na humihingi ng 1.2 bilyong piso mula sa mana na para bang siya ang may karapatan dito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay naglantad sa tunay na kulay ng bawat tao sa silid na iyon at nagpakawala ng isang labanan na hindi niya inaasahang matatalo siya. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin po ninyong nakasubscribe na kayo sa channel at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Gusto po naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Nang bumukas ang mga pinto ng kapilya noong kulay abong hapon na iyon, ang puso ko ay mas sirang-sira na kaysa sa inaakala ko. Ang kabaong ng aking anak na si Jerome, makintab at solemn, ay nakalagay sa altar na napapalibutan ng puting bulaklak, ang mga paborito niya. Ang awiting minahal niya ay kadadating lang tumugtog sa huling pagkakataon sa mga bintana, nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan na tila lumalamon sa bawat hininga sa silid. Sa sagradong sandali ng sakit na iyon, doon siya nagpakita. Si Victoria ay pumasok sa kapilya na para bang dumating siya sa isang business meeting, hindi sa libing ng lalaking iniwan niya 15 taon na ang nakalipas. Ang ingay ng kanyang 10 centimeters na takong ay marahas na pumutol sa katahimikan, dahilan upang lumingon ang lahat ng naroroon. Ang kanyang itim na damit na sobrang elegante para sa okasyon ay kumakapit sa kanyang katawan na parang pangalawang balat, ngunit ang kanyang ngiti, ang ngiti niyang may kalkulasyon, ang nagpalamig sa aking dugo. Nandito ako para kunin ang akin. Anunsyo niya na may malinaw at pinaghandaang boses, inilalabas ito upang marinig ng lahat. Ang 1.2 bilyong piso na iniwan ng aking asawa. Bilang kanyang legal na asawa, may buong karapatan ako dito. Tila naubos ang hangin sa kapilya. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay lumingon na tulala sa kanilang katabi, ngunit hindi ako lumingon para tingnan siya. Hindi pa. Pinanatili ko ang aking mga mata na nakatuon sa kabaong, sa tanso na plake na dahan-dahang kumikinang kasama ang kanyang pangalan. Hindi pa man lang naibaba sa lupa si Jerome, at nandoon na siya na parang buwitre na sinusubukang agawin ang natitira sa kanya. Hindi kalungkutan ang naramdaman ko noong sandaling iyon. Ito ay matinding init na umaakyat sa aking dibdib, humihigpit sa aking lalamunan. Isang tahimik na galit na mabigat na tumira sa likod ng aking mga tadyang. Ang yumaong asawa ko ay madalas sabihin na ako ay may pasensya ng isang matibay na pader. Noong araw na iyon, kinailangan ko ang bawat bahagi ng pasensyang iyon. Ang bata at kinakabahang abogado ni Victoria ay nasa tabi niya, halatang kinakabahan, nagbabrowse ng mga papel sa isang asul na folder. Nanginig ang boses niya habang binabanggit ang mga termino tulad ng estado sibil, mga karapatan ng nakaligtas, at ilang klausa na halatang hindi niya binasa ng sapat. Hindi niya alam na tinalikuran na ni Victoria ang lahat ng kanyang karapatan sa kasunduan sa diborsyo maraming taon na ang nakaraan. Tumingin ako sa kaliwa ko, kung saan si Ate Rencilia Soriano, ang aking abogado, ay naglalabas na ng isang maingat na folder mula sa kanyang bag. Binigyan niya ako ng isang maliit na senyas. Hindi pa oras, sabi ng kanyang tingin. Maghintay ka lang. Ang mga bulong ay nagsimula ng kumalat sa kapilya na parang alon. Ang pagdating ni Victoria ay hindi lamang pumutol sa katahimikan, pinutol nito ang ilusyon ng kapayapaan na sinubukan kong panatilihin noong araw na iyon.
Ang mga nagluluksa ay hindi komportable na gumalaw sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay tumingin sa sahig, hindi kayang masaksihan ang palabas. Ang iba ay tumingin sa akin, naghihintay na bumigay ako, na mabali sa harap ng insultong iyon, ngunit hindi ko ginawa. Dahan-dahan akong lumingon para harapin siya. Hindi nag-atubili si Victoria nang magtagpo ang aming mga tingin. May isang malamig na kumpiyansa sa kanyang mga mata, ang uri na umiiral lamang sa mga taong naniniwala na nanalo na sila bago pa magsimula ang laban. Tumaas ng kaunti ang kanyang baba, ipinagmamalaki ang sarili. Siguro inaasahan niya na magmamakaawa ako, iiyak, o gagawa ng eksena sa harap ng altar, ngunit nanatili akong hindi gumagalaw at tila hindi ito nakatulong sa kanya dahil ang kanyang boses ay naging mas malakas, mas mapilit. Hindi ako nandito para makipag-away, sabi niya. Nandito ako para kunin ang legal na akin. Sa wakas, nagsalita ako. Mas malamig ang boses ko kaysa sa kanya. Perpektong kontrolado. Hindi kanya asawa, hindi na. Sa isang segundo, nag-alinlangan siya. Ang kanyang abogado ay bumulong ng isang bagay habang nagpi-flip ng isang pahina sa kanyang mga dokumento, ngunit nakita ko ito sa kanyang mukha. Inaasahan niya na hindi ko alam ang batas. Inaasahan niya na masyado akong naguguluhan para tumugon. Akala niya ang libing na ito ang kanyang entablado at ako ay masyadong sirang-sira para lumaban. Doon na lumapit si Ate Miracilia, tahimik na parang anino, at iniabot sa opisyal ng simbahan ang isang kopya ng dekreto ng diborsyo, selyado at pinatunayan. Ang ganap na pagtalikod sa anumang pag-angkin sa hinaharap sa mga ari-arian ay natapos na mahigit isang dekada na ang nakalipas. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Ang katotohanan ay naroon, nakalimbag sa opisyal na tinta, at ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. May umubo ng kinakabahan, may bumulong, tulungan tayo ng Diyos. Si Victoria ay nanatiling nakatayo na nakasara ang labi, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga bangko ng kapilya. Naghihintay siya na may magtanggol sa kanya. Walang gumawa nito at nanatili ako doon, hindi nagtatagumpay, hindi mayabang, kundi matatag lang. Gumugol ako ng 15 taon sa pagpapalaki sa aking anak na si Jerome ng mag-isa pagkatapos niyang umalis na walang iniwan kundi mga utang sa medisina at isang sirang puso. Naroroon ako sa bawat radiation session, bawat operasyon, bawat tawag sa gabi kapag ang sakit ay dumarating nang mas mabilis kaysa sa mga gamot. Wala siya, tuluyang naglaho, hanggang sa nagkakahalaga na ang pera para bumalik. Nang sa wakas ay lumingon ako para umalis sa kapilya, hindi ako lumingon. Naglakad ako patungo sa labasan kasama si Atay Miracilia sa tabi ko. Ang aming mga hakbang ay mabagal at pare-pareho, na para bang nagmamartsa kami patungo sa isang labanan na nagsisimula pa lamang. Narinig ko ang isang bumulong sa aking pangalan na may simpatiya. Sabi ng iba, hustisya. Ngunit hindi ko kailangan ng simpatiya. Hindi ko gusto ang hustisya, hindi pa, dahil alam ko na hindi pa ito tapos. Ang darating ay magpapamukha sa libing na parang isang panimula lamang. Sa labas, lumakas ang hangin, hinahampas ang mga tuyong dahon sa paligid ng mga hagdanang bato. Inabutan ako ni Ate Miracilia at tahimik na iniabot sa akin ang isang kulay kape na sobre. Inilagay ko ito sa ilalim ng aking braso nang walang imik. Alam naming dalawa na kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Ang direktor ng punerarya ay nakita kami sa bangketa, halatang naguguluhan upang humingi ng paumanhin para sa abala. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala. Ang kamatayan ay hindi laging nagdadala ng dignidad, sagot ko. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin pagkatapos nito at hindi ko na kailangan na malaman niya. Pumasok kami sa kotse. Si Ate Miracilia ang nagmaneho. Umupo ako sa upuan ng pasahero na nakatingin sa bintana, nakakrus ang mga kamay, humihinga ng mabagal. Hindi kalmado, kontrolado lang. Mayroong pagkakaiba. Tiyak na 11 minuto ang inabot namin para makarating sa opisina ng Soriano at mga kasosyo sa downtown. Inihanda na ng assistant ni Atay Cilia ang conference room, isinara ang pinto sa likod namin at sinigurado ito ng isang mahinang click
na tila tinatakan ng labas ng mundo. Naglagay si Atty. Cilia ng 2 dokumento sa madilim na kahoy na mesa at pinatag ito gamit ang kanyang tumpak na mga kamay. Ang una ay ang huling testamento ng aking anak na may petsang 9 na buwan bago siya yumao. Nakaupo ako sa tabi niya nang pirmahan niya ito, ang kanyang mga kamay ay payat ngunit matatag. Sa dokumento, iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian para sa akin, ang pera, ang mga shares ng kumpanya, ang ari-arian, ang siguro, maging ang mga intellectual rights ng application na dinisenyo niya sa kanyang huling mga buwan. Walang binanggit tungkol kay Victoria, kahit isang linya. Ang pangalawang dokumento ay ang kasunduan sa diborsyo 15 taon na, ang nakaraan, isang ganap na pagtalikod sa mga karapatan sa hinaharap sa anumang kasalukuyan o hinaharap na ari-arian, natapos at pinatunayan. Hawak ni Atty. Cilia ang certified copy kasama ang notary record. Walang butas, walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang boses ni Atty. Cilia ay maingat nang nagsalita siya. Walang mapanghawakan si Victoria, ngunit matapang siya. Inaasahan kong lalaki ito. Tumango ako na nakakuyom ang panga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ganap na pagtutok. Kung gusto ni Victoria na gawing digmaan ito, haharapin ko siya sa frontline. Umiyak ako para sa aking anak sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Ngayon, ipagtatanggol ko ang iniwan niya. Hindi ko papayagan ang isang babae na naglaho sa loob ng 15 taon na gawing legal na sirkus ang huling kabanata ng kanyang buhay. Iniabot sa akin ni Atty. Cilia ang isang kopya ng inventaryo ng mga ari-arian, maingat na nakalista sa mga kategorya. Mabilis ko itong tiningnan. Bank accounts, shares ng kumpanya, ang lake house, ang apartment, maging ang kotse. Pagkatapos ay nakita ko ang huling item, isang pribadong video letter na nirecord ng aking anak at digital na inimbak sa ilalim ng proteksyon ng abogado. Hindi ko alam na ginawa niya iyon. Tinapik ni Atty. Cilia ang folder na may determinasyon. Oras na. Nagmaneho kami papunta sa courthouse, hindi para sa isang formal na pagdinig, kundi para sa isang pagpupulong na inischedule ni Atty. Cilia sa judge na responsable para sa mga emergency proceeding ng kanyang sesyon. Isang courtesy na ibinigay dahil sa laki ng ari-arian at sa halatang tensyon sa paligid nito. Pumayag siya na suriin ang mga file ng maaga at kumpirmahin na ang mga pag-angkin ni Victoria ay mamarkahan bilang invalid kaagad pagkatapos ng pagsumaite. Isang temporary protection order sa mga ari-arian ang inisyu sa loob ng isang oras. Isang record kahit para kay Atty. Cilia na bihirang magpakita ng pagkagulat, ngunit tinaasan niya ng kaunti ang kanyang kilay nang dumating ang dokumento ng napakabilis. Habang kami ay lumalabas, dumilim na ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagsara na parang kurtina bago ang isang bagyo. Tumunog ang telepono ni Atty. Cilia habang kami ay nasa hagdanan ng courthouse. Ito ang abogado ni Victoria. Sinagot niya ng malakas, pinapayagan akong marinig ang bawat salita. Ang boses nito ay nanginginig habang humihingi ng isang pagpupulong upang talakayin ang isang posibleng joint resolution. Sumagot si Atty. Cilia na may professional coldness na alam ko na. Ang lahat ng pag-uusap ay dapat nakasulat at ang panghihimasok ni Victoria sa isang serbisyo sa simbahan ay isasama sa anumang formal na tugon. Hindi ako nagsalita habang tumatawag. Hindi ko na kailangan. Nagtagal ako ng mga tao na tahimik para sa kapayapaan, para sa aking anak, para sa pamilya. Natapos na ang panahong iyon sa sandaling binanggit ni Victoria ang 1.2 bilyong piso sa harap ng kabaong niya. Nang gabing iyon sa bahay, binuksan ko ang pribadong video letter. Si Jerome ay nakaupo sa upuan malapit sa bintana, ang parehong upuan kung saan kami madalas magbasa nang magkasama noong bata pa siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang tono ay malinaw at matatag, sa kabila ng halatang kahinaan ng katawan. Nagkwento siya tungkol sa foundation na gusto niyang itayo ko, ang mga scholarship sa komunidad, ang memorial garden sa likod ng tech lab. Nagkwento siya tungkol sa akin kung paano ko siya sinuportahan tungkol sa lakas na inaasahan niyang patuloy kong ipapakita kahit pagkatapos siyang umalis. Pagkatapos, malapit sa dulo, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kung babalik siya, kailangan kong manatili kang matatag hindi lang para sa akin kundi para sa iyo.
Umalis siya sa akin, ngunit ikaw, Mama, hindi mo iyon ginawa. Nararapat sa iyo ang lahat ng iniwan ko, ikaw ang pinili ko. Ni-play ko ang huling bahagi ng 2 beses. Hinahayaan ang bigat ng mga salitang iyon na tumira sa aking dibdib na parang isang kamay. Mahigpit na pumipindot, ngunit may pagmamahal. Hindi ako umiyak, hindi noong gabing iyon. May oras para doon mamaya. Ngayon, may desisyon akong kailangang gawin. Binuksan ko ang drawer ng aking desk at kumuha ng notepad. Sinulat ko ang 3 pangalan. 3 tao na sumuporta sa aking anak noong hindi ginawa ni Victoria. 3 tao na nakasaksi ng mga bagay na may alam. Ang isa sa kanila ay may access sa mga hospital records. Ang isa ay nag-file ng mga development contracts. Ang pangatlo ay nagmamay-ari ng mga personal na email na hindi kailanman inilabas. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa proteksyon. Hindi ko papayagan na isulat niya muli ang kanyang kasaysayan. Hindi hanggat may hininga ako sa aking baga. Hindi hanggat naririnig ko pa ang kanyang boses sa aking mga tainga. Kinaumagahan, kumalat ang balita. Hindi tungkol sa pera, darating iyon mamaya, kundi tungkol sa nangyari sa simbahan, tungkol sa pagdating ni Victoria, tungkol sa paghaharap, tungkol sa katahimikan na sumunod. Tumunog ang telepono ko bago pa sumikat ang araw. Mga dating kapitbahay, malayong pinsan, mga taong hindi ko na nakita sa loob ng maraming taon ay tumatawag para magtanong kung kumusta ako. Ngunit sa ilalim ng pag-aalala, may narinig akong iba pa. Curiosity, pag-aalinlangan, isang bahagyang tono ng pagtatanong sa kanilang mga boses, na para bang hindi pa sila sigurado kung aling bahagi ng kwento ang paniniwalaan. Hindi ko sinagot ang mga tawag. Umupo ako sa lamesa ng kusina na may isang tasa ng itim na kape at pinanood ang pagliwanag ng kalangitan sa likod bahay. Ang parehong likod bahay kung saan naglaro ang aking anak noong bata pa siya, kung saan kami nag-barbecue tuwing weekend, kung saan nagtanim ako ng forget-me-nots sa tabi ng bakod noong una siyang nag-chemotherapy. Ito ay isang tahimik na espasyo, isang magandang lugar upang mag-isip, ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Bandang pilo ng umaga, nag-post si Victoria ng isang larawan, isang cropped image ng aking anak mula sa mga taon na ang nakalipas, isang larawan na wala siyang karapatan na ibahagi. Maikli ang caption, "Heartbroken sa pamamaalam sa pag-ibig ng aking buhay, sana'y mananaig ang hustisya." Pagkatapos ay dumating ang mga komento. Karamihan ay mula sa mga taong hindi alam o walang pakialam na malaman ang katotohanan. Mga taong kumuha ng kanyang bersyon ng kwento at ikinalat ito na parang sunog sa tuyong damo. Mayroong mga emojis ng simpatiya, mga salita tulad ng matapang at hindi makatarungan at trahedya. Binanggit ng ilan ang mga abogado. Sabi ng isa ay dapat niyang ipaglaban ang sa kanya. Doon nagbago ang mga bagay. Inaasahan ko na ang isang legal na labanan, siniguro ko na ang mga dokumento, ngunit ito ay iba, ito ay pampubliko. Ito ay image. At kung may natutunan ako sa nakaraang dekada, ito ay naniniwala ang mga tao sa kung ano ang unang nakikita nila, kahit na ito ay isang ganap na kasinungalingan. Nagpadala ko ng mensahe kay Attorney Celia. Ang sagot ay mabilis na dumating. Minomonitor na namin. Naghahanda kami ng timeline para sa paglalabas. Sa loob ng 1 oras, tumawag si Georgina, ang CFO ng aking anak, upang sabihin na nakatanggap siya ng 2 tawag mula sa mga journalist na nagtatanong tungkol sa byuda. Binanggit ni Georgina ang salitang iyon na may mapait na pagkakakuyom na lubos kong pinahalagahan. Sinabi ko sa kanya na maghintay. Hindi kami magre-react, kami ay tutugon. At mayroong isang fundamental na pagkakaiba sa pagitan ng 2 pagkilos na iyon. Tanghali, nagmaneho ako patungo sa downtown para makipagkita kay Attorney Celia. Nagreserba siya ng isang tahimik na silid sa isang pribadong library na dating bangko. Makapal na soundproof na mga pader. Ayaw namin ng mga usisero. Ang kailangan naming ihanda ay hindi na lamang legal, ito ay reputational. Inilahad ni Attorney Celia ang 3-part plan. Una, kumpirmahin ang legal na posisyon sa temporary order ng judge at simulan ang proseso para sa isang permanenteng mosyon upang harangan ang panghihimasok ni Victoria.
Ang bahaging iyon ay nagsisimula na. Pangalawa, tipunin ang lahat ng personal na ebidensya na iniwan ng aking anak at lahat ng dokumentasyon mula sa mga tao sa kanyang inner circle. Si Georgina ay may mga email at schedule na nagpapatunay na hindi kailanman nagpakita si Victoria sa panahon ng kanyang sakit. Si Michael ay may authenticated records ng diborsyo at mga property agreements. Si Danilo, ang nurse sa ICU, ay may nakasulat na pahayag tungkol sa huling linggo, kasama na ang pagbisita na hindi kailanman ginawa ni Victoria. Pangatlo, at ito ang bahagi na hindi pa sinasabi sa akin ni Atty. Arcilla, maghanda ng isang pampublikong kaganapan. Hindi lamang isang press release o isang legal na petisyon, kundi isang bagay na totoo, nakikita, isang pampublikong pangako sa foundation na nais likhain ng aking anak. Naniniwala si Atty. Arcilla na ang pinakamahusay na depensa ay hindi lamang isang courthouse, kundi isang crowd. At hindi siya nagkamali. Pumili kami ng isang pet sa 3 araw mula noon. Ang lugar, ang pangunahing conference hall sa City Hall ng lungsod. Ang mayor ay nagpahayag na ng suporta sa foundation ilang buwan na ang nakalipas noong buhay pa ang aking anak at maingat na inihahanda ang mga pundasyon. Hawak pa rin namin ang mga sulat, ang mga pahintulot, lahat ng inayos niya. Nagpapatuloy lang kami sa sinimulan niya. Ngunit hindi ako interesado sa paggawa ng isang palabas. Sinabi ko kay Atty. Arcilla na ang lahat ay dapat manatiling nakatuon sa kanya, hindi kay Victoria, hindi sa akin. Ang cause, ang misyon, ang epekto sa komunidad, iyon ang mahalaga. Gayunpaman, alam kong darating si Victoria at kailangan kong maging handa. Nang gabing iyon, binisita ko ang lumang tech office kung saan nagtatrabaho ang aking anak. Nakapatay ang mga ilaw, natatakpan ang mga furniture. Lumipat ang kupunan pagkatapos ng acquisition, ngunit hawak pa rin ni Georgina ang mga susi. Sinalubong niya ako sa harap at dinala ako sa kanyang dating mesa. Nandoon pa rin ang upuan, pati na ang tasa na may chip sa hawakan. Ang whiteboard na may kalahating nabura na mga notes tungkol sa app functionality sa kanyang sulat kamay na makikilala ko sa libu-libo. Iniabot sa akin ni Georgina ang isang flash drive nang hindi nagsasalita. Pinindot lamang ito sa aking kamay na may determinadong kilos. Sa loob ay ang huling 2 buwan ng pribadong email ng aking anak. Sinala niya ang lahat ng walang kaugnayan. Ang natira ay mga komunikasyon tungkol sa foundation, ang kanyang huling mga tagubilin sa medisina at ang kanyang huling mga kontak sa mga legal na tagapayo. Kalaunan noong gabing iyon, umupo ako sa sarili kong desk, ang parehong ginamit ko sa pagtatama ng mga papel noong nagtuturo pa ako sa grade school at binuksan ko ang flash drive. Mayroong 3 email na may markang pulang bituin, isa para kay Ate Arcilla, isa para kay Georgina, isa para sa akin. Ang para sa akin ay hindi kailanman ipinadala. Na-save niya ito bilang isang draft. Nakasaad doon, Mama, kung binabasa mo ito, umalis na ako at kung magpakita siya, alam kong magiging mahirap. Ngunit kailangan kong tandaan mo na ikaw lang ang nanatili. Nandoon ka noong hindi ako makalakad, noong hindi ako makatulog, noong mas marami akong tubo kaysa sa balat. Hindi ka kailanman umalis sa silid, kaya huwag mong hayaan na isulat niya muli ang naranasan natin ng dalawa. Ikaw ang pinili ko, hindi siya, hindi kailanman siya. Sa sandaling iyon, nawala ang aking pag-aalinlangan. Hindi sa plano kong sumuko, ngunit may isang bagay sa loob ko ang huminahon. Dala-dala ko ang sakit at galit sa buong linggo. Ngayon, may kalinawan ako. Gusto ni Victoria na gamitin ang public opinion bilang sandata. Itatayo ko ang katotohanan, hindi lamang sa courthouse, kundi sa harap ng bawat taong nakakita sa kanyang post at naniwala sa kasinungalingan. Pagkatapos ng 3 araw ng libing, pumasok ako sa City Hall sa likod na pasukan. Inayos yon ni Atty. Arcilla, mas kaunting ingay, mas kaunting mga mata. Ang auditorium ay napupuno na ng mga tao, lokal na press, tech investors, mga leader ng komunidad. Kinumpirma ng opisina ng mayor ang kanilang presensya, hindi para magbigay ng talumpati, kundi para magpakita ng suporta. Mahalaga iyon. Ang kaganapan ay simple sa papel, isang dedikasyon, ang pampublikong paglulunsad ng Holbrook Memorial Foundation. Ngunit alam naming lahat na higit pa iyon. Ito ay isang mensahe.
Ang mga upuan ay inayos sa mga hilera sa harap ng isang projection screen. May nakasabit na banner malapit sa harap, isang legasya ng layunin. Ang mukha ng aking anak ay nasa program, nakangiti sa paraang iyon na maingat niyang laging ginagawa kapag ipinagmamalaki niya, ngunit ayaw niya ng atensyon. Ang ngiti na iyon ay magsasalita para sa kanya ngayon. Si Atty. Celia at Georgina ang nangasiwa sa press registration. Si Michael ay nakaposisyon malapit sa side table na may mga legal na folder. Si Danilo, ang nurse, ay nag-alok na samahan ang mga matatandang bisita. Ang bawat isa ay may papel. Bawat isa ay nauunawaan ang nakataya. Bandang 10:02, sumara ang mga pinto. Bandang 10:05, umakyat si Atty. Celia sa podium at kumatok sa mikropono ng isang beses. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nandoon para mang-akit ng sinuman. Magandang umaga. Nandito tayo upang parangalan ang bisyon at mga halaga ng isang lalaki na namuhay na may matalino ngunit maingat na pamamaraan at nag-iwan ng plano upang magkaroon ng epekto. Ang makikita ninyo ngayon ay hindi tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa intensyon, tungkol sa kalinawan, tungkol sa katotohanan. Umalis siya at nagdilim ang mga ilaw. Ang screen ay nagliwanag na may isang video na may petsang 5 linggo bago siya mamatay. Si Jerome ay nakaupo sa isang upuan na bahagyang nakayuko ang mga balikat, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit nakatuon. Ang background ay ang kanyang home office, ang puno ng mga libro at halaman at mga larawan na alam ko sa ulado. Ang kanyang boses ay dumating na kalmado ngunit matatag. Kung pinapanood mo ito, wala na ako. Ngunit gusto kong ipaliwanag sa sarili kong mga salita kung bakit ako gumawa ng mga desisyon na ginawa ko. Ayaw ko ng kalituhan, ayaw ko ng mga pagtatalo, gusto ko na ang katotohanan ang magsalita para sa sarili nito. Nagpatuloy siya sa paglalarawan ng kanyang sakit, ang kanyang mga pag-asa para sa foundation, ang kanyang desisyon na iwan ang kanyang mga ari-arian para sa akin at sa akin lamang. Ang kanyang mga dahilan ay hindi emosyonal, hindi naghihiganti, kundi maingat at malinaw. Umalis siya, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Noong kailangan ko siya, wala siya. At noong may itinayo akong sulit na balikan, bumalik siya. Hindi ko papayagan na tukuyin nito ang aking legacy. Pinipili ko ang taong hindi kailanman umalis. Ang silid ay naging ganap na tahimik nang matapos ang video. Walang ubo, walang paggalaw, tanging kawalang kilos. Tumayo ako, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong gawin. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa podium, nararamdaman ang bigat ng lahat ng tingin. Nagtalumpati ako sa mga classroom sa loob ng 30 taon. Nagbigay ako ng mga eulogy, mga birthday toast, at mga retirement speech. Ngunit iba ang sandaling ito. Hindi ito tungkol sa pagdiriwang, ito ay tungkol sa pagguhit ng isang tiyak na linya sa buhangin. Nagpasalamat ako sa lahat sa pagiging naroroon. Kinilala ko ang presensya ng mayor. Pagkatapos ay binasa ko ang mga pangalan ng unang mga benepisyaryo ng scholarship. Binasa ko ang mga pangalan ng mga lokal na paaralan na tatanggap ng tech support. Inilarawan ko ang Emergency Medical Aid Fund na ipapangalan sa aking anak. Ang mga tagapakinig ay nakinig ng mabuti. Walang nag-abala. Pagkatapos ay direkta kong tinugunan ang sitwasyon. Ang ilan sa inyo ay nakakita ng mga post sa online, nakarinig ng mga chismis, nagbasa ng mga komento. Hindi ako tutugon sa chismis, tutugon ako sa ebidensya. Nagdilim ulit ang mga ilaw ni Georgina. Ang screen ay nagpakita ng mga email mula sa aking anak. May label, may petsa, verified na komunikasyon kasama si Ate Celia kay Georgina sa akin. Idinokumento nila ang kanyang mga intensyon, ang kanyang binagong mga plano sa mana, ang kanyang kinansela na mga insurance beneficiary designations, lahat ng hindi matatawarang batayan ng mga katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang mga digitized legal documents, ang divorce decree, ang nilagdaang agreement, ang waiver of rights. Naka-highlight sa dilaw ang linya kung saan nilagdaan ni Victoria ang kanyang ganap na pahintulot, na talikuran, ang anumang pag-angkin sa hinaharap. Panghuli, ang huling slide.
Isang screenshot ng isang email na ipinadala ni Victoria sa isang malapit na kaibigan 6 na linggo bago ang libing. Ang mensahe ay na-forward ng anonymously sa opisina ni Atty. Celia. Sa loob nito, isinulat ni Victoria, "Wala akong pakialam kung magkano ang aabutin. Babalik ako para kunin ang dapat ay akin. Utang niya sa akin iyon. At kung gusto ng kanyang nanay ng digmaan, handa ako." Tiningnan ko ang mga tagapakinig. Iyon ang kanyang kwento. Ito ang sa akin. At ang foundation na ito, ang gawaing ito, ang legacy na ito ay pag-aari ng taong nagwagi dito, hindi ng taong umalis, hindi ng taong bumalik nang lumabas ang mga headline. May ilang pumalakpak, pagkatapos ay dumami pa. Nang bumalik ako mula sa podium, ang buong silid ay pumapalakpak. Hindi ako ngumiti, hindi ako yumuko, tumango lang ako ng isang beses at bumalik sa aking upuan. Nandoon si Victoria. Nakita ko siyang dumating ng huli. Umupo siya sa huling hilera na may sunglasses, nakakuyom ang mga labi. Nang bumalik ang mga ilaw, tumayo siya at umalis. Hindi siya gumawa ng eksena, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw ng malakas laban sa sahig habang siya ay umaalis, na para bang gusto niyang marinig, na para bang gusto niyang may humabol sa kanya. Walang gumawa nito. Sumandal si Ate Celia sa akin. Lalabanan niya ulit. Hindi ako sumagot, hindi ko na kailangan. Susubukan niya at kami ay magiging handa. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit sa akin ang mga tao, nakipagkamay, nagkwento sa akin tungkol sa aking anak na hindi ko kailanman narinig noon. Isang kasamahan sa kolehiyo, isang mentor mula sa isang tech incubator. Isang ama na ang anak ay nakatanggap ng libreng mga tutorial mula sa app na binuo ng aking anak sa kanyang huling taon. Nang hapong iyon, isang larawan ng kaganapan ang lumabas sa balita. Nakatayo ako sa podium, ang isang kamay sa lectern, ang isa ay may hawak na program, ang mukha ng aking anak sa tabi ko sa screen. Ang caption ay nagsasabing, "Isang ina ang nagprotekta sa legasya ng kanyang anak." At iyon mismo ang ginawa ko, ng publiko, malinaw, ng walang sigaw, ng walang galit, ngunit sa bawat katotohanan ay matalim na parang talim. Kinaumagahan, nagising ako sa katahimikan. Walang bagong mensahe, walang missed calls, walang email mula kay Atty. Celia, ngunit hindi ko ipinagkamali ang pagiging tahimik sa kapayapaan. Ito ang uri ng katahimikan na dumarating bago may masira. Bandang 8:30, nagpadala sa akin si Atty. Celia ng isang mensahe. "Lumayo ka sa social media." Ang kanyang tono ay laging kontrolado. Ngunit naramdaman ko ang pagkaapurahan sa likod ng 4 na salitang iyon. Sinunod ko, ngunit hindi ko na kailangang magtaka ng matagal. Tumawag si Georgina 30 minuto pagkatapos. Nag-post si Victoria ng isang bagay, isang video clip, mga edited cut ng iyong anak na out of context. Ginawa niyang parang nagsisisi siyang binago ang testamento. Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang kaganapan sa City Hall ay nagpaalog sa kanya. Ngayon, naglalaro na siya ng marumi. Nang hapong iyon, nagkita ulit kami ni Atty. Celia sa parehong pribadong silid sa dating gusali ng bangko. Na-download na niya ang clip, nag-backup, tinranscribe, at mayroong isang koponan na nagve-verify ng mga edit nito. Walang buong footage na maitugma, walang record ng mga salitang iyon sa anumang raw file. Ito ay isang gawa-gawa. Ngunit ito ay sapat na banayad upang linlangin ang mga taong gustong maniwala sa kanya. Ibinuklat ni Atty. Celia ang screen ng kanyang laptop patungo sa akin at pinindot ang play. Narinig ang boses ng aking anak, ngunit ang mga parirala ay pinutol, inayos, inalis ang mga paghinto. Mukha siyang hindi sigurado, nalulula, pagkatapos ay nag-overlap ang boses ni Victoria. Nagsalita siya ng marahan na may pekeng simpatiya, ngunit ang bawat salita ay nagpapahiwatig na ako ang nagmanipula sa aking anak para i-exclude siya. Pinamagatan pa niya ang video na sana'y pakinggan ang katotohanan. Ibinabahagi na ito sa lahat ng sulok ng internet. Ang mga komento ay mabilis na nagbago. Tinawag siyang matapang ng mga estranghero, tinawag akong greedy ng iba. Ang ilan ay nagmungkahi na inisolate ko ang aking anak sa panahon ng kanyang sakit, inilayo ang kanyang mga kaibigan, pinutol ang kontak sa kanyang dating asawa dahil sa selos.
Mabilis na lumalaki ang kasinungalingan sa tamang lupa. Ngunit hindi kami nataranta. Naiplano na ni Ate Vircilia ang susunod na hakbang. Ang unang bahagi ng plano ni Ate Vircilia ay simple. Ilalabas namin ang buong video na pinag-uusapan, ang version na intact na may timestamp na na-record sa isang single take. Hawak ni Michael ang original sa isang secure drive, protektado ng mga password at authentication na nagpapatunay sa integrity nito. Ang pangalawang bahagi ay nangailangan ng higit na koordinasyon. Pagsapit ng gabi, nagawa ni Georgina na kumuha ng pahintulot mula sa 3 dating business associates ng aking anak upang ibahagi ang mga panloob na komunikasyon, archived email, mga meeting notes, mga mensahe mula sa aking anak na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa pag-uugali ni Victoria sa paglipas ng mga taon. Sa isang mensahe na may petsang 2 taon bago siya mamatay, sumulat siya. Nakipag-ugnayan ulit siya, hindi para magtanong tungkol sa kalusugan ko, hindi para humingi ng paumanhin, kundi para lang malaman kung natapos na ang IPO. Pagod na akong magpanggap na nagmamalasakit ang mga tao kung hindi naman. Wala na akong lakas para dito. Binuo ni Ate Vircilia ang lahat ng ito sa isang pakete na maingat na inayos at nilagyan ng label na Documentation of Pattern of Behavior. Malinis, propesyonal, nakapipinsala sa pagiging simple nito. Kinaumagahan, nagdaos kami ng isang press conference. Hindi ito flashy, walang detalyadong podium, walang pagdrama, isang conference room lang na may projector at mga nakalimbag na pakete para sa bawat taong naroroon. Nagbukas si Ate Vircilia na may isang pangungusap na umalingaw-ngaw sa silid. Mapanganib ang misinformation, narito ang katotohanan. Pagkatapos ay ni-play namin ang buong orihinal na video. Ang unedited message ng aking anak, kalmado, malinaw, kumpiyansa. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga desisyon nang walang pag-aalinlangan, walang kalituhan. Pinangalanan niya ako bilang kanyang nag-iisang executor, kanyang nag-iisang caregiver, kanyang nag-iisang natitirang pamilya. Ibinahagi namin ang nakasulat na mga ebidensya. Nagbigay kami ng oras para sa mga tanong. Hindi kami nag-alok ng mga soundbite, hindi kami gumawa ng mga narrative twist. Ipinresinta lang namin ang mga hindi matatawarang katotohanan. Hindi tumugon si Victoria ng publiko, ngunit hindi na niya kailangan. Ang pinsala sa kanyang kredibilidad ay nakikita na. Nang gabing iyon, isa sa mga community blogs na pumuri sa kanya noon ay naglabas ng isang maingat na retraction. Inalis ng isa pa ang manipulated video niya. Nagpost ang pangatlo ng side-by-side transcriptions na nagpapakita kung paano inaltera ang clip. Gayunpaman, hindi ito sapat, hindi para sa akin. Ang mga katotohanan ay nasa panig ko, ngunit hindi ko lang hinahabol ang mga katotohanan. Hinahabol ko ang ganap na kalinawan. Kaya gumawa ako ng isang desisyon. Tinawagan ko si Georgina at hiniling ko na ilabas ang panloob na memo na isinulat ng aking anak sa panahon ng kanyang huling pagpapaospital. Ito ay inilaan para sa board of directors ng kumpanya, ngunit ang tono ay lubos na personal. Idinetalye ng memo ang kanyang plano para sa foundation, ang kanyang mga dahilan sa paglikha nito sa aking pangalan, ang kanyang hangarin na ilayo ang organisasyon sa sinumang nang iwan sa kanya. Sa huli, sumulat siya, ayaw kong gamitin ang pangalan ko para sa anumang bagay na peke, anumang bagay na superficial. Kung aalalahanin ako ng mga tao, hayaan na ito ay sa kung ano ang talagang ginawa ko at kung sino ang talagang sumuporta sa akin. Nag-alinlangan si Ate Vircilia bago sumang-ayon. Ito ay isang malakas na piraso, ngunit ito rin ay magpapagulo ulit sa mga bagay. Sinabi ko sa kanya na iyon mismo ang layunin. Ang memo ay inilabas tanghali sa pahintulot ng board at sinuportahan ng foundation. Hindi nito direktang inatake si Victoria. Hindi niya binanggit ang kanyang pangalan, ngunit inilantad nito ang bawat kasinungalingan na sinabi niya sa pamamagitan lamang ng pag-iral na parang isang sinag ng liwanag na nagtataboy ng mga anino. Pagsapit ng gabi, nagsimula akong makatanggap ng mga kakaibang mensahe. Mga nakaligtas sa malubhang sakit, mga caregiver, mga taong nakakita sa mga mahal sa buhay na dahan-dahang namamatay at nag-iisa. Sumulat sila upang sabihin na nauunawaan nila, naniniwala sila sa akin.
Nakita nila ang mga taong nagpapakita ng huli na para lang mag-angkin ng isang bagay na hindi nila pinaghirapan. Ngunit maging iyon ay hindi pa rin ako ganap na nasisiyahan dahil hindi pa tapos si Victoria. Bandang 10:30 nung gabing iyon, tinawagan ulit ako ni Atay Ercilia. Nag-file siya ng mosyon para hamunin ang testamento. Inaangkin niya na ang iyong anak ay coerced. Inaangkin niya na wala siyang ganap na mental capacity noong ginawa niya ang mga huling pagbabago. Tinanong ko si Atay Ercilia kung gaano kalakas ang pag-angkin. Mahina, sagot niya, ngunit pipilitin nito ang isang formal na tugon. Magpapasimula ito ng discovery, magbubukas ng mga records. Sinabi ko sa kanya na hindi ako natatakot sa mga records. Hayaan mo siyang tapusin, dahil mas malalim siya pupunta, mas marami siyang matutuklasan tungkol sa katotohanan na sinusubukan niyang ibaon. Hindi na lang ito tungkol sa isang kasinungalingan, ito ay tungkol sa character. At ang character ay may mas malaking saklaw kaysa sa pera. Ang motion ay dumating ng huli sa isang Huwebes. Ipinasa sa akin ni Atay Ercilia ang dokumento noong 9:42 p.m., eksakto tulad ng alam kong gagawin niya. Malinis, may annotation, na may maikling note sa ibaba. Hindi mo kailangang tumugon pa, ngunit dapat mong tingnan ito. Binasa ko ang bawat pahina na may masusing atensyon. Ang legal na kupunan ni Victoria ay inakusahan ako ng undue influence. Inaangkin nila na ang aking anak ay emotionally manipulated, na inisolate ko siya, na pinilit ko siyang isulat muli ang testamento habang ang kanyang isip ay sinakop ng gamot at sakit. Tinawag nila akong control freak, mapang-api, walang awa. Umupo akong nag-iisa sa lamesa ng kusina. Ang parehong lamesa kung saan ako nagkakalat ng mga science project at vocabulary card. Ang parehong lamesa kung saan kiniskis ko ang ulo ng aking anak pagkatapos ng una niyang chemotherapy. Sinusubukan siyang patawanin habang ang buhok ay lumalabas sa mga tumpok. Ngayon, ang lamesa na iyon ay naglalaman ng isang akusasyon na ninakaw ko siya. Binago ko siya sa aking kagustuhan. Ginamit ang kanyang sakit para sa sarili kong kapakinabangan. Pinayagan ko ang sarili kong maramdaman ito ng buo. Hindi ang galit, hindi pa. Ang sakit ay tumira sa aking dibdib na parang isang matandang bagay na bumabalik. Isang bagay na may bigat. Isang bagay na akala ko ay nakipagkasundo na ako. Bumalik ang sakit na iyon noong gabing iyon dahil ang pagbasa ng mosyon na iyon ay parang muling pagbabalik sa bawat oras na nakaupo ako sa tabi niya. Bawat oras na may hawak akong vomit bag sa isang kamay at ang kanyang mga daliri sa isa pa. Bawat oras na pinindot ko ang pindutan ng morphine kapag hindi mabilis dumating ang nurse. Tinawag nila akong walang awa, ngunit wala sila doon noong binabasa ko sa kanya habang siya ay nasusuka, noong pinapalitan ko ang kumot bandang 3 ng umaga, noong minamasahe ko ang kanyang mga paa upang makatulog siya. Wala sila doon noong gabing nagising siya na sumisigaw at hindi niya matandaan kung anong taon na. Wala sila doon noong hapon na malinaw at may ganap na capacity siyang humiling sa akin na siguraduhin na hindi siya makakatanggap ng isang sentimo. Ako, oo. Kaya hinayaan ko ang bigat na tumira, hindi ko ito nilabanan, hindi ko ito inalis. Nag-serve ako sa sarili ko ng isang basong tubig. Nananatili akong tahimik, ganap na hindi gumagalaw habang hinahayaan ko ang mga salita na maghugas sa akin. At inalala ko sa sarili ko kung sino talaga ako. Hindi ang babaeng inilarawan nila sa papel, kundi ang ina na nanatili. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Atay Ercilia sa kanyang opisina. Nakahanda na niya ang aming paunang tugon, ngunit bago i-file ang anuman, umupo muna kami ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Tinitingnan niya ako na parang naghihintay na sumuko ako o sumabog sa galit o bumagsak sa luha. Wala akong ginawa sa mga iyon. Simpleng sinabi ko, gawin natin ito ng malinis. Gawin natin ito ng panghuli. Tumango siya na may maliit na ngiti ng pag-apruba. Nagkasundo kami na maghanda ng isang ganap na sworn affidavit. Ang testimonya ni Danilo bilang NARS, ang pahayag ni Georgina bilang CFO, ang authenticated records ni Michael. Isasama namin ang buong chain of email na nagdodokumento ng mga pakiusap ng aking anak, ang kanyang voice recording, ang kanyang pribadong memo, lahat.
Ngunit ayaw ko na ang susunod na hakbang ay legal lang. Kailangan ko ng iba pa. Sinabi ko kay Ate Mercilia na gusto kong sumulat ng isang sulat. Hindi para sa courthouse, kundi para sa foundation, para sa komunidad. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit sumang-ayon. Noong weekend na yon, umupo ako na may panulat at sumulat sa kamay. Pinanatili ko itong simple. Hindi ako ang boses ng aking anak, ngunit ako ang eko ng kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala siya sa hustisya, sa decency, sa katotohanan na hindi kailangang sumigaw para marinig. Binuo niya ang kanyang binuo, hindi para sa kasikatan o legacy, kundi dahil gusto niyang malutas ang isang problema, mag-iwan ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Ako ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi ko ito ginawa para sa gantimpala, hindi ko ito ginawa para sa pagkilala. Ginawa ko ito dahil mahal ko siya at dahil naniniwala ako sa kung ano ang gusto niya para sa foundation na ito. Noong sumunod na linggo, inihain ni Ate Mercilia ang kumpletong refutation. Ito ay mas mahaba kaysa sa orihinal na mosyon, mas detalyado, mas matibay, na may di matututulang dokumentasyon. Pagkatapos ay naghintay kami. Sa panahong iyon ginawa ni Victoria ang inaasahan ko. Pumunta siya sa press, nagbigay ng mga interview, gumanap bilang hindi maaliw na byuda, nagkwento tungkol sa pag-ibig at alaala at sirang puso. Nagbahagi siya ng maingat na piniling mga larawan. Umiyak siya kapag hinihingi ng mga kamera, ngunit may nagbago. Hindi na sigurado ang publiko. Nagsimulang gamitin ng ilang article ang salitang sinasabing bago ang kanyang mga paratang. Nagsimulang mag-refer ang mga commentator sa kumpletong video, sa mga email, sa mga halatang contradiction sa pagitan ng sinasabi niya at ng ipinapakita ng mga dokumento. Ang katotohanan ay hindi laging mabilis kumilos, ngunit ito ay kumikilos ng tuloy-tuloy at walang awa. Sinabi sa akin ni Ate Mercilia na maaaring tumagal ng mga linggo para suriin ng judge ang mosyon. Binalaan niya ako na maaaring pilitin ni Victoria ang isang pagdinig, subukang antalahin ang mga bagay, subukang pahinain kami sa paglipas ng panahon. Sinabi ko sa kanya na hindi ako nag-aalala dahil naghintay na ako para sa mas masahol pa. Naghintay ako para sa mga pagsusuri sa dugo at mga biopsy result at ang tunog ng mga makinang tumutunog sa kalagitnaan ng gabi. Ang paghihintay para sa mga court date at mga document review ay hindi ako tinatakot, hindi tulad ng makita ang iyong anak na humihina araw-araw, oras-oras. Sa mga araw na iyon ng paghihintay, pinanatili kong abala ang sarili ko. Ginugol ko ang mga umaga sa opisina ng foundation na nagsusuri ng mga scholarship proposal, nakikipagpulong sa bagong direktor, bumubuo ng mga evaluation panel. Sinigurado ko na sumusulong ang trabaho. Pinanatili kong abala ang aking mga kamay upang hindi malunod ang aking puso sa bigat ng paghihintay. Isang hapon, habang nagsusuri ako ng mga budget report, pumasok ang isang volunteer na may dalang sulat. Ito ay sulat kamay, walang return address. Sa loob ay isang simpleng mensahe. Hindi ka nag-iisa. Naniniwala ako sa iyo. Nakita ko ang aking kapatid na nasira ng isang katulad niya. Salamat sa pagsasalita. Walang pirma. Ilang linya lang. Ipinapaalala sa akin niyon na ang ginagawa namin ay hindi lang tungkol sa ari-arian o mana. Ito ay tungkol sa paglalagay ng kwento sa tamang lugar, hindi sa apoy, kundi sa pagtuon, hindi sa lakas, kundi sa hindi matatawarang katotohanan. Ito ang hindi kailanman naunawaan ni Victoria. Akala niya ang kapangyarihan ay nagmumula sa ingay ng mga dramatikong akusasyon. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagiging consistent. At ako ay magiging consistent hanggang sa huli. Ang desisyon ay dumating isang Miyerkules ng umaga. Ito ay discreet. Walang telebisyon, walang camera crew, walang sumisigaw na mga headline tungkol sa hustisya o fraud. Isang notifikasyon lang mula kay Ate Mercilia na naglabas ng desisyon ang korte. Ipinasa niya ang opisyal na kopya sa aking inbox. 212 pahina. Binasa ko ang lahat. Ang mosyon para hamunin ang testamento ay tinanggihan ng buo, walang paglilitis, walang pagdinig. Isinaalang-alang ng judge na ang ebidensya ay malinaw at nakakakumbinsi. Ang aking anak ay may ganap na mental capacity. Kinuha niya ang kanyang mga desisyon ng sadyang.
Walang senyales ng coercion, manipulasyon o panlabas na presyon. Ang mga paratang ni Victoria ay inilarawan bilang walang basehan, speculative, at, sa ilang pagkakataon, sadyang mapanlinlang. Ang huling parirala na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Sadyang mapanlinlang. Sa legal na wika, nangangahulugan iyon ng higit pa sa pagkawala. Nangangahulugan ito ng exposure. Nangangahulugan ito ng vulnerability. Nangangahulugan ito ng mga kahihinatnan. Ang susunod na hakbang ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Atay Cilia. Sa loob ng 48 oras, nag-utos ang korte ng isang pagdinig upang suriin ang mga posibleng sanksyon laban sa legal na koponan ni Victoria para sa misuse of process, abuse of the system, pagtatangkang linlangin ng probate court sa mga altered material. Ang pagdinig ay naka-schedule para sa susunod na linggo. Sa una ay hindi ko pinaplano na dumalo. Sinabi ko sa sarili ko na sapat na ang pagtanggi, na hindi ko kailangang makita ang mga kahihinatnan, na nakuha ko na ang pinunta ko. Ang mga nais ng aking anak ay protektado, ang kanyang legacy ay intact. Ngunit 2 araw bago ang pagdinig, tumawag si Atty. Cilia. Nagpadala si Victoria ng isang last-minute request. Gusto niyang isara ang pagdinig sa publiko, inaangkin ang emotional distress, inaangkin na makakasira iyon sa kanyang reputasyon, inaangkin na makakaabala iyon sa kanyang kakayahan na maghanap ng trabaho at muling itayo ang kanyang buhay. Tinanggihan ng judge ang kanyang kahilingan. Doon ako nagdesisyon na naroroon ako, nakaupo sa huling hilera, tahimik na sumasaksi sa pagtatapos ng kwentong ito. Dumating ako ng maaga sa araw ng pagdinig. Maliit ang silid, walang media, ang mga partido lang, ang kanilang mga abogado at ilang empleyado ng korte. Umupo si Atty. Cilia sa tabi ko, ang kanyang postura ay relax ngunit alert. Pumasok si Victoria 5 minuto bago magsimula, nakasuot ng isang navy blue suit na sobrang formal para sa kapaligiran. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. Hindi siya tumingin sa paligid ng silid. Alam niyang nandoon ako, ngunit hindi niya ako hinarap. Pumasok ang judge. Nagsimula ang pagdinig ng walang seremonya, walang drama, walang theatrics, isang methodical analysis lang ng nangyari. Sinuri nila ang mosyon na inihain ni Victoria, ang video na inilabas niya, ang paraan kung paano ito inedit, ang sworn affidavit na sumasalungat sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Inanalisa nila ang mga financial record, ang legal na kasaysayan, ang pattern ng kanyang komunikasyon sa mga taong malapit sa aking anak, ang oras ng kanyang pagdating, ang kanyang mga pahayag sa social media bago at pagkatapos ng libing. Binalatan nila ang lahat, piraso-piraso, inilalantad ang bawat contradiction. Sinubukan ng kanyang abogado na mag-argumento na naligaw siya, na hindi niya lubos na naunawaan ang mga panganib, na kumilos siya dahil sa sakit. Ngunit pinutol siya ng judge ng mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Ang sakit sa pagkawala ng isang lalaking iniwan niya ay hindi dahilan sa manipulasyon ng court na ito. Sa pagtatapos ng pagdinig, naging malinaw na ang mga sanksyon ay magiging matindi. Ang abogado ni Victoria ay haharap sa isang formal na pagsusuri ng State Bar Association. Siya ay mapipilitang magbayad ng mga legal fees na nauugnay sa pagtugon sa kanyang fraudulent motion. Ang halaga ay malaki. Naglabas ang korte ng freeze sa kanyang mga account na nakabinbin ang pagbabayad. Hindi ito pagkakakulong, hindi ito isang pambansang eskandalo, ngunit ito ang legal na bersyon ng isang reckoning. Sa wakas, naniningil na ang katotohanan. Pinanood ko ang kanyang mukha habang binabasa ng judge ang desisyon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagtaksil sa kanyang tila kalmado, humihigpit, bumibitaw, isa-isa sa isang kinakabahan na ritmo. Nang isara ng judge ang pagdinig, tumayo kami ni Atty. Cilia. Hindi kami lumapit kay Victoria, hindi kami nagtagal. Ngunit habang naglalakad kami patungo sa labasan, bahagya siyang lumingon. Hindi sapat para magkaroon ng eye contact, ngunit sapat na para makita ko ang walang laman na tingin sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa labanang ito na iniisip na maaari niyang ibaluktot ang realidad sa kanyang kalooban. Umalis siya na may batik ang kanyang pangalan sa opisyal na court records.
Frozen ang kanyang pananalapi. Ang kanyang kwento ay inilantad bilang isang web of lies. Nang hapong iyon, nagpadala si Atari Marsilia ng isang pahayag sa mga press contact ng foundation. Maikli, propesyonal. Ang Holbrook Foundation ay gumagalang sa mga natuklasan ng korte at patuloy na nakatuon sa pagpapatuloy ng misyon na tinukoy ng tagapagtatag nito. Itinuturing namin na nalutas na ang bagay na ito. Walang triumphalism, walang tono ng paghihiganti, tapos na. Umupo ako sa aking hardin noong gabing iyon ng mag-isa, sa parehong bangko kung saan umupo ang aking anak pagkatapos ng una niyang malinis na scan, at nilanghap ko ang katahimikan. Hindi ang ganap na kapayapaan, hindi pa, ngunit ang katahimikan na dumarating pagkatapos na ang isang pinto ay sa wakas ay isinara. Sa mga sumunod na linggo, umunlad ang foundation. Nakatanggap kami ng mas maraming offer para sa mga partnership kaysa sa kaya naming tanggapin. Ang unang mga benepisyaryo ng scholarship ay pinipili na. Ang Memorial Garden sa likod ng lab ay nagsisimula ng mabuo. Tungkol naman kay Victoria, naglaho siya mula sa buhay publiko ng lubusan tulad ng paglaho niya sa buhay ng aking anak. 15 taon na ang nakalipas. Wala nang mga post, wala nang mga interview, wala nang mga sulat o email o pagtatangkang makipag-ugnayan. Isang araw, nakatanggap ako ng isang correspondence. Isang simpleng sobre, walang return address, ang pangalan ko lang sa harap. Sa loob ay walang sulat, isang lumang larawan lang ng aking anak noong bata pa at isang piraso ng papel na may isang salita, patawad. Hindi ako tumugon, hindi na kailangan. Ang kabanatang iyon ay sarado, hindi sa sigaw o pagdiriwang, kundi sa kalmadong katiyakan ng isang taong nagprotekta sa kung ano ang mahalaga. Nakakatanggap pa rin ako ng mga sulat mula sa mga babae na hindi ko kailanman nakilala, mga anak na nakakakita sa kanilang mga ina na naghihirap, mga ina na nakakakita sa kanilang mga anak na nagiging estranghero. Hindi sila humihingi ng mahika, tanging katotohanan lang, at ibinibigay ko iyon sa kanila, simple at hindi nababasag. Hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa pag-iwan. Maaari mong iguhit ang linya, maaari mong kunin muli ang panulat. At kahit hindi magpalakpakan ang mundo, ang iyong kapayapaan ang pinakamahalagang palakpak. Ngayon, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin ang like para suportahan kami at mag-click sa susunod na video na lumalabas sa screen. Dahil doon ay may kwento ng pagtataksil at twist na hindi ninyo pa kailanman nakita. Ang motion ni Victoria ay tinanggihan. Ang judge mismo ang nagsabi, sadyang mapanlinlang ang kanyang mga paratang. Hindi siya nagwagi, wala siyang nakuha. Nakita ko ang dangal ng anak ko na protektado. Tumayo ako, hindi para magyabang, kundi para makita ang pagtatapos. Sa huling sandali, nakita ko ang pagkaubos ng tingin niya. Nawala siya, tulad ng 15 taon na ang nakalipas. Ito na ang huling kabanata. Nagpapatuloy ang foundation. Kung nakaranas ka rin ng ganito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maaari mong ipagtanggol ang katotohanan. Like at subscribe po. At may isang twist pa sa susunod na kwento. Huwag na huwag kang aalis.